Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. I pray na ang bawat isa po ay may Bible. Ang church po na ito ay strongly ini-encourage po ang pagdadala po ng ating Bible. And I pray na meron po tayo. At sa pag-aaralan po natin ngayon, nandito pa rin po tayo sa ating topic. Paano sila naging aral sa atin ngayon? Amen. At paano po ba natin masasabi na ang isang lingkod ay mabuti? Paano nyo po ba masasabi kung meron po tayong mga subordinates na sila ay matapat, ginagawa nila yung kanilang tungkulin bilang servant? So tayo po muna ay dumako po sa pananalangin. Let us all stand up. At tayo po ay humingi ng karunungan mula sa ating Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat sa biyaya po ng inyong salita na aming pong pag-aaralan. I pray na ang bawat isa po, Panginoon, ay nakahanda upang tanggapin ang inyong mensahe. Dalangin namin na anumang pagkukulang na nakikita niyo po, Panginoon, sa aming puso ay sawatain niyo po ito. Hawakan niyo po ito. Talian niyo po ito, Panginoon, upang hindi makakilos po sa aming buhay, lalong higit sa araw na ito. Patawad po sa aming pagkukulang. At ang dalangin po namin na sumagana pa muli ang iyong biyaya sa bawat isa. Maraming salamat po. Bigyan niyo po kami ng karunungan sa aming pag-aaralan na lingkod ng Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo, church. At ang pastor po natin ngayon ay magsasalita po sa isang kongregasyon, isang church, kung hindi po ako nagkakamali. May kawayan ba, sir? Bukawi. At tayo po ay nabigyan ng opportunity na makapag-aral po ng salita ng Diyos. Last night po, ako po ay nag-aaral mga alas 12 ng gabi, and I'm making some adjustments. At ang sabi ko, masarap na ikaw sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At tayo po, bilang pong mga Kristiyano, at one point, ako po, naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay naranasan na maglingkod. Naranasan na po natin na tayo po ay utusan. Naranasan na po natin na tayo po ay mapuri sa ating ginawa. May pinagawa po sa ating isang bagay at successful po ito. Yung pong ating mga boss, yan, ay matutuwa. Pwede tayong binigyan tayo ng bonus, binigyan tayo ng commendation dahil sa ating magandang ginawa. Naranasan din naman po natin, naniniwala ako na tayo po ay hindi rin maganda yung nagawa natin. Medyo pumalpak tayo, hindi natin alam yung gagawin, kinulang tayo sa oras, at naranasan din naman natin na tayo bilang lingkod, mapagalitan. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang buhay po ng isang karakter sa Bible na madalang mabanggit. At siya po ay isang lingkod ng Panginoon, sir. Ang ating pong slide number 2. Gehazi, the servant. Ang servant po, kapag po sinabi nating servant, ay isang tao na sumusuporta sa isang gawain. Isa po siya na character na mayroon pong leader, siya ang servant, at yung pong servant ay ginagawa niya, yung may mga gampanin siya bilang isang servant. At si Gehazi po, sa 2 Kings chapter 4, ay isang servant po. At ang kanya pong amo, ang kanyang master, yung pong isang propeta na nagngangalan pong Elisha. Kung natatandaan niyo po, ang Israel po ay bibigyan lang po natin ng ilang setting o ilang ng istorya. Ang Israel. Dahil sa ang mga Israelite ay matigas ang ulo, paulit-ulit, may binibigay na guidance ang Panginoon, may binibigay na utos ang Panginoon, ay lagi na lang silang nagkukulang at lagi na lang pinipili nilang gumawa sila nung last time yung sariling Diyos, yung pong golden calf. At sa papalit-palit na yon ay nagkaroon po ng malaking problema ang Israel. Ito po yung pagkakaroon po ng maraming hari. Nagkaroon ng succession ng maraming hari. Meron pong, after ni King Solomon, may hari. Tapos po, after po niya, may pumalit. At ang medyo nakakalungkot sa bagay na yon,
yung pong pagpapalit ng hari ay hindi naging ganong kabunga. Dahil po yung mga hari ay hindi sila naging mga magagandang patotoo. At during the times, ang Israel po para magkaroon ng communication ang hari sa Diyos ay meron po mga propeta. Ito po yung panahon sa pamumuno po ng King Jehoram sa 2 Kings chapter 3 ay mayroon pong propeta na pumalit po kay Prophet Elijah, which is ang Prophet Elisha. At mayroon po siyang servant, ang pangalan naman po ng servant na yon ay si Gehazi. Kung titingnan po natin, si Gehazi po at Prophet Elisha ay madalas pumasyal sa isang nayon, sa isang village. At yung pong village na yon, ang pangalan po ay Shunem. Yan, Shunem. Kung medyo familiar po kayo sa salitang Shunem, yung pong babae, sir, please, ay meron pong mga babaeng tinawag po sa Bible na Shunammite. Kaya po sila tinawag na Shunammite, sila po ay taga Shunem. At kung tatandaan niyo po yung istorya, ang propeta Elisha, madalas po siya dumadaan doon, kasama po niya yung servant niya, at mayroon siyang na-encounter na isang babae. At yun naman pong babae na yun na medyo kilala sa lugar na yun, prominente, mayaman, maraming ari-arian, may mga servants, ay na-perceive nila na yung dumadaan doon na tao na lagi, na may kasamang servant, ay isang propeta, isang man of God. So nag-decide po sila, ano po ginawa nila? Gumawa po sila ng mabuti sa tao na ito. Sabi nila, sa mag-asawa na yon, alam mo gawin natin, madalas napapadaan dito yan eh. Hindi ko lang alam kung sino binibisitation nila, kung ano man yung pakay nila, kung pumupunta ba sila sa hari, dito sila napapadaan sa ruta na to. Ang gawin natin, pakanin natin pag dumadaan. Ano? May mga times ang pastor natin nadadaan sa bahay natin. Ano? Nag-aalok tayo ng mga pwede nilang maging merienda. At yun po yung ginawa nilang unang act. At nung napansin nila na may mga pagkakataon na mahaba yung journey nung propeta, ay nag-decide sila na ano po ang gawin. Sa 2 Kings chapter 4, iginawa po nila ng kwarto. Yung pong man of God. Sabi nila, total ito, sa tingin ko, may mga times mahaba ang biyahe nito. Siguro may mga times nakikita nila, medyo hapon na, nandun pa rin sila sa daan. And they decided na igawa natin to ng kwarto. Total, meron naman tayong bakanting kwarto sa taas na wala namang gumagamit. Ayusin natin ito. At pag may mga time na ang lingkod ng Panginoon ay napapagod sa biyahe, pwede siya magpahinga. Okay po. Nakakasunod po ba tayo, church? Nakakasunod po? Amen, sir? Volume po ng konti. At ang good thing about this ay, alam niyo po, ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga prophet, ang mga leader, hindi yan mga bulag. Nakakakita sila ng mga need at nakakakita sila ng mga pangangailangan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Punta po tayo sa 2 Kings chapter 4 verses 8 to 12. Ito po yung panahon na nanunungkulan na po ang Prophet Elisha at ang madalas nilang pagdaan sa village na yon ay naging mabunga. Tingnan niyo po yung verse 13. And he said unto him, say now unto her, behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Ano? Ito po yung panahon na napapansin nila na sila ay pinapakaing madalas, ang Prophet Elisha ay nakakapagpahinga, at tinawag niya yung kanyang servant. Sabi niya, ano ba dapat natin gawin dito? Itong servant na to mayaman naman sila. Ano? Mayaman, may asawa, marangya po yung pamumuhay. So, ano po ba yung maganda na pwede nating ibigay? Ikaw ba, Gehazi, ano ba masasabi mo? Kasi parang okay naman yung kanilang lifestyle. Ano ba yung masasabi mo? At si Gehazi po, bilang isang magandang servant, may ibinulong po siya. At ang sabi po niya doon, sa sumunod po ng mga verse, ay 14 po, sir. Sabi po ni Gehazi, binulungan niya si Prophet Elisha, and Gehazi answered, verily, she hath no child. Wala siyang anak po.
at ang kanyang pong asawa ay matanda na. Ano po, sabi po diyan ay ito pong mga naglilingkod po sa atin na ito, nagpapakain sa atin na to, thunders na. May mga senior citizen booklet na. May pensyonado na to ng SSS. Kaya sa tingin ko po, maganda yung pamumuhay nila. Pero, meron po ako napansin na wala sa kanila. Wala po silang anak. Ano? At alam naman po natin, verses 15 to 17, ang Diyos po natin ay hindi bulag at ang lingkod ng Panginoon ng mga propeta ay hindi po bulag. Ano po ang nangyari? Kinausap po nila at ang sabi niya, dahil napakabuti mo sa amin, alam nyo, next year, sa ganitong panahon din, na napakalamig ng panahon at mahirap maligo, ikaw ay magkakaroon ng anak. Yun po ang biyaya ng Panginoon eh. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kahit na maliit na bagay yan, napapansin yan. At alam naman po natin ang nangyari. Nagkaroon po sila ng anak. Tama po, isang anak na lalaki. At tatawagin na lang po natin siyang boy Shunammite. Kasi may woman, Shunammite woman na. So yung asawa niya, Shunammite man, so boy Shunammite na lang yung isa. So, tingnan po natin yung isang pangyayari pa as we go on to the next story. Yung mga bata, napakadalas na narinig itong Bible story na to. Dumating yung panahon na ito pong mag-asawa na to ay magpapaani na. At sa verses po ng 18 to 36 ng chapter 4, ito po ay isang trahedya. Malaki na po yung bata at nagiging katuwang na po nung mag-asawa at may time po na sila, ito po ay anihan na yung pong bata ay pumunta sa bukid. Tiningnan po niya yung tatay niya na kasama yung mga manggagapas, yung mga nagsasaka po rito. Alam po yung term na manggagapas. At hindi po natin alam kung ano yung pakay niya. Pwedeng nagdala siya ng tanghalian. Kasi po, alam niyo naman po yung sa bukid, kapag nagpapagawa tayo, at tulad nung ginagawa natin ngayon sa church, may pinapadala tayo na mayroong nakaschedule na nagme-merienda. Nagpapakain sa ating po mga laborers. Ganon din naman po sila. Pinapunta po, sabi, anak, pumunta ka sa bukid, hatiran mo siguro ng makakain yung tatay mo kasi medyo magtatanghali na. Dala mo ng may sabaw, sinigang na baboy. Medyo masarap yun eh. Para sila ay hindi pala sinigang na baboy, babaka. At sa madaling sabi, nagkaroon po dito ng trahedya na hindi inaasahan. Yung pong bata, nung nasa bukid po siya, nakaramdam siya ng pagsakit ng ulo. At the bad thing about that ay, ano ba yung mga pag sumakit ba ulo, yung na-heat stroke? Diretso ba yun sa atake? Yung pong na-heat stroke o brain aneurysm. Medyo hindi po ako familiar kung ano yung epekto niya eh. Yung pong sumasakit ang ulo hanggang magkaroon siya ng hindi makontrol na karamdaman. At yung day po na yon, namatay po yung bata. Yung biyaya ng Panginoon sa mag-asawa na yon ay pumanaw. At it's a sad thing na ang answered prayer ng Panginoon sa isang lingkod niya ay binawi. And nakakalungkot po kasi na gano'n na naging situation, pero gano'n po talaga ang Diyos eh. Meron po siyang pagkakataon na may ibinibigay siya sa'yo. Bilang lingkod mo na reward. Pero when it comes na tayo po ay subukin, minsan nagkakaroon na tayo ng problema kung ano yung gagawin. And during those times na ang prophet po ay nasa sa lugar ng Shunem, nangyari po yung ganitong bagay, ay kasama pa rin niya yung kanyang servant na si Gehazi. And the good thing about that is, he was always present. At alam naman po natin, yung pong sumunod na nangyari. Nakikita po natin na pagkamatay po niya nung bata sa 2 Kings chapter 4 verse 20, comes in the miracle of God. Next slide po, meron pa po tayo isang picture. Ayan. At ito naman po yung binuhay. Nag-miracle ang Panginoon, ginamit ang propeta Elisha, at yung pong bata na yon na pumanaw ay binuhay ng Diyos sa muli. It's a good thing. Naniniwala po ako na tayo po may mga unexpected things na nangyayari sa buhay natin.
At kung may mga unexpected po na yon, meron din naman tayong expected things na ang Diyos gumagawa sa buhay natin. Nagbibigay siya ng miracle, mga bagay na sa tingin natin, hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Hindi natin malalaman. Hindi po natin alam na may mangyayari sa buhay nating mabigat. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Alisan ka ng trabaho, alisan ka ng kalusugan, pero ikaw bilang mananampalataya, alam natin na ang Diyos, meron siyang ginagawang bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Kaya niya tayong pagalingin sa sarili natin. Kung meron tayong mabigat na karamdaman, hindi na nga natin kayang tumayo po sa ating higaan eh. Pero God can create miracles. Ano po nangyari? Nabuhay po yung pong bata. At sa pagpihit po ng istorya ng 2 Kings chapter 4, tututukan po natin ang character ni Gehazi. Yung pong camera, ililipat po muna natin. Masyado po kasing nakatutok ang camera kay Propeta Elisha. Ililipat po muna natin yung pong pagtutok ng camera kay Gehazi. Para magkaroon naman po siya ng konting puwang sa istorya na ito. And the good thing about this is, meron pong mga bagay po tayong matututunan sa isang servant na ito. Ano po? At punta po tayo sa mga good servant qualities nito pong si Gehazi. Number 1, ito pong si Gehazi, siya po ay good informant. Kayo po ba may mga nakasama na kayo sa trabaho na hindi naman sila ganun kataas ang napag-aralan, hindi naman sila summa cum laude, hindi naman sila mga dean's lister. Yung mga simple lang na mga tao, yung mga nakakasama natin pagpunta tayo sa isang kumpanya, yung mga maintenance, yung mga janitor. Nakaka-encounter ba kayo ng mga ganong tao na pag nakakwentuhan mo, marami pala silang alam sa buhay? Yung may makausap kang janitor, sir, paano ba yung ganito yan. Ganito po mag-ayos ng pintuan sa bahay. Baklasin nyo lang po yung likod na part, tatanggalin nyo lang, susundutin nyo lang, matatanggal na yung doorknob, tapos screwdriver nyo lang, mapapalitan nyo na po. Meron po mga ganun tao nakakamanghang kausap, yung hindi mo naman makikita sa kanya o banaag sa kanya na siya ay napaka talino pagdating sa mga academics, pero napakarami nilang alam. Yung mga streetwise ba? Si Gehazi po ay mayroong isang quality na ganun. Kung napapansin niyo po sa una na pinag-aralan po natin, lagi niyang kasama si Gehazi at nung naghahanap na ng pwedeng gawin ng Propeta Elisha na reward doon po sa mag-asawa, tinawag niya agad yung servant niya. Kasi sa tingin niya may alam yun. O sabi niya, Gehazi, ano ba yung pwede natin gawin dito sa tao na to? At meron po agad sagot si Gehazi, wala po siyang anak. Mayaman. Ibig sabihin, itong servant na ito, informant. Pag sinabi pong informant, may mga impormasyon siyang alam na hindi alam ni Propeta Elisha. Alam niyo, ang pastor po natin, sa biyaya po ng Panginoon ay pinagpapala sa maraming bagay sa pag-lead po niya ng congregation na to. Pero, hindi po ibig sabihin nun na alam niya ang lahat. May mga times na kailangan niya kumonsult ng mga leaders. May mga times na kailangan kumonsult niya ng mga contractors. Yung ating pong kausap ngayon, si Tito Oro. From time to time, na si Pastor ay nandito during the construction of the building, nagtatanong po siya. May mga mistakes tayong nagawa. He was asking for advices kung paano makokorek ito, kung paano may iwasan. Kasi hindi niya alam. At hindi rin natin alam yung mga bagay na gano'n. But the good thing, may mga servant na ganito na pag tinanong mo, sir, nasan ba yung walis natin dito sa church? Nasan ba yung barena natin sa church? May alam sila. At it's a good thing, being a good servant, that you have information. Mahirap po, church. Sasabihin ko po sa inyo, na meron kayong kasama sa bahay, hindi alam. Maraming hindi alam. Nasaan ba yung sandok? Hindi ko po alam, Nay. Nasaan yung ko? Nasaan yung kutsilyo? Hindi ko alam, Nay. Sa tingin ko, nalagay natin sa bubong. May mga mahirap kasama sa bahay, yung,
nagsaing ka na ba? Na hindi po ako marunong magsaing eh. Pasensya na po. Mahirap kasama yung ganun. At the good thing about this servant is, he has information and that information is always available. Tayo po ba sa church, kapag po ba tayo may tinanong ang ating pastor, meron ba tayong naibibigay na sagot? Meron ba tayong nasasabi sa kanya na hindi niya alam? O lagi tayong walang alam? Mahirap po yung laging walang alam at pinakamahirap po yung walang pakialam. Alam niyo, may gumagawa sa church. Kapatid, nakita mo na ba yung ginagawa, yung CR? Opo, pastor, pero medyo masikip. Parang hindi yata kasya lahat ng lalaki. Doon sa CR, na mas maganda sa CR ng mga babae. Kasi po, maglalagay po tayo ng urinal, kaya medyo po masikip. Kasi po sa mga men, pwede naman po yun, as opposed to having the cubicles. So maganda may alam ka. Hindi yung natanong ka ng kasama mo sa church, kamusta na ba yung paggawa sa church? Yung construction. Huling kita ko kasi may simento eh. May simento dun sa labas ng church. May mga sako ng simento na may laman. At yun lang ang huling nakita ko eh. Wala na akong ibang matandaan. Ano? So, that's one of his good qualities as a servant. Being informative. Being a good informant. Being a good informant. So tayo po ba, may qualities po ba tayo na ganito? Meron ba? Alam ba natin yung takbo ng program sa church? Alam mo, 10 taon na tayo rito. Baka hindi pa natin alam paano natatapos yung prayer meeting, yung worship service. Ano? It's better that we have information and that we can provide that information. Next po na good quality po niya, his availability. Meron mga verses sa Bible ang sinasabi lagi, mas mainam daw po yung mga lingkod na available kaysa sa mga able. Daig ng available ang able. Magaling ka nga sa kumpanya mo, umahakot ka ng napakalaking ani. Ano? Yung kumpanya mo, ang RTO, 100% pag nandun ka. 1 million, tas the following year, 2 million na yung kinita ng kumpanya dahil sa'yo. Ano? Mas maganda yung ganun. Kesa yung sa may kumita na ng 2 million yung kumpanya mo the following year, tas wala ka. Lagi kang absent. Lagi kang hindi makita sa trabaho. Lagi kang nakadukdok sa desk. Ano? Alala ko yung explanation ng Bible. Yung Bible daw ay hammer. Hammer ba, Sir Lester? Isa sa mga traits ng Bible. Sabi ko, mahirap pala na matulog sa service. Lalo na kung ikaw yung preacher. Mahirap palang matulog yun. Yung matutulog na tayo po ay magbabasa na po ng Bible. Ay, okay. At sabi ko, buti na lang hindi ko nililiteral yung translation ng Bible. Para kasi minsan gusto kong gamitin yung Bible eh. Kasi pukpuk mo sa ulo. Hammer. Sabi, Bible is a hammer. Kasi hindi ko alam kung saan ka na nakarating eh. Nakarating ka na ba ng Cubao, tapos na yung service, kailangan matakipiking ka. At going back to our second point, ang Gehazi po ay laging available. Alam niyo po, ang kanya pong pangalan ay nabanggit po sa 2 Kings. Ano? At ito po ay nabanggit ng halos mga 12 beses. And only on those verses na lagi niyang kasama ang Propeta Elisha. He was always available. Kapag may sinabi ni si Propeta Elisha, punta tayo doon, punta tayo doon, punta tayo rito, punta tayo rito. Visitation tayo doon, visitation tayo ron. Haharap tayo sa hari. Sige po, sasama po ako. And that's one good quality of a good servant. Being available. Kapag ang pastor natin may tinanong, church, meron po ba na available na makakasama po sa atin para po magdamo? Pastor, andito po kami. Andito po ako. Tayo po ba ay may ganong karakter sa buhay natin? O tayo po yung mga servant na, titingnan ko po, Pastor. Tiningnan nga. Nung tiningnan niya, hindi nakapunta. Sabi ko po kasi sa inyo, Pastor, titingnan ko lang po kung makakapunta. Hindi ko naman po sinabi na gagawin ko po. Minsan, ang mga Pilipino, magulong kausap eh. Lalo na yung mga Kristiyano eh. Ano? Alala ko si Pastor Laurina sa preaching kanina. Nagpunta siya sa isang gawain.
At yung gawain po ay pinipersecute yung mga Kristiyano. At yung tinanong niya, kamusta ba yung gawain dito? Pastor, underground po tayo eh. Kasi may persecution dito. Ganun ba? O sige. At nagulat si Pastor Laurina nung pumunta sila sa building. Sabi mo underground tayo. Ba't nasa 19th floor tayo? Kung underground, medyo magulo ah. Underground pero nasa taas ka ng building. At tayo po bilang servants, dapat po meron tayong pusong ganito. Hindi lamang po na meron tayong laging naisasagot na mabuti sa ating pastor. Dapat po lagi tayong available. Sa availability, dapat po ay lagi tayong nandun. Pag may kailangan ng pastor natin, maliit, malaking bagay, mas masarap gumawa kapag ikaw ay kasama. Ang pastor po natin, hindi po yan master dito. Servant din po yan. At minsan, kailangan din po niya ng katulong na kapwa-servant. Kung wala pong tutulong sa ating pastor, kung walang tutulong sa mga leaders dito, this church is going to have a difficult time growing. Isang trait pa po, isang character pa po. Letter C, his responsibility as an aid. Tayo po ba sa sarili natin bilang mga kamanggagawa ng Panginoon, masasabi po ba natin ng harapan sa ating katabi na ikaw ay nakakatulong sa gawain ng Panginoon? Kaya po ba natin sabihin yan ng harapan? Nga po, testingin po natin. Kaya ba nating sabihin yan sa katabi natin na, salamat kapatid, nakikita kita na kapag may kailangan dito sa church, hindi baling masunog yung balat mo, makapagbuhos ka lang ng simento. Nakakatuwa yun. O ikaw naman sa sarili mo, next week ulit, gagawa ulit tayo. Magtatayo ulit tayo ng camp next year. Kapatid huwag kang mawawala Kukuha tayo ng kawayan, yung palo sebo. Gagamitin natin sa palaro. Gagawa tayo ng program. Masasabi ba natin sa sarili natin bilang servants ng Panginoon, sa kapwa natin na ginagawa po ba natin yon? Na lagi tayong available, na lagi nating kasiyahan yung nakakapaglingkod ka sa Panginoon at taon na yung binibilang. 5 taon, 10 taon, 20 taon. Nitong year, magto-25 years na tayo. Ito na yung katabi niyo po na servant din ng Panginoon sa church ay nandyan pa. O yung miss na natin sila na hindi na natin alam yung pangalan. Nakakalungkot po. Kahapon. Siguro sa katandaan na rin siguro. Ako po kasama ko po si nanay maghapon. Siya po ay nagpa-check up ng mata. Doon po sa mata, doon sa lugar na pinag-check upan ng mata, may napansin po akong isang tao. At siguro po dahil ako'y matanda na, alam niyo naman po ang tumatanda, na nahihirapan ng umalala sa mga pangalan. Nung una po siya'y parang namukaan ko na parang ito dati dumadalo sa miyembro sa church. Pero hindi ko maalala yung pangalan niya. Doon ko pa siya nakita. Kasama siguro anak niya na babae. Sabi ko, hindi ko siya mabati kasi hindi ko siya kilala. Hindi ko naman maalala yung pangalan niya. And then, nung pag-uwi ko, sabi ko, hindi ko pa rin talaga matandaan It's been years. Meron ba rito na makasama natin na naglilingkod sa Panginoon na years na yung lumipas, wala na rito, nakalimutan na natin pangalan nila. Nakalimutan na natin kung saan sila umuupo. Nakalimutan na natin yung ministry nila na ginagawa. It's a sad thing na may servants na gano'n na nakakalimot sa paglilingkod. But the good thing about this example, yung pong servant na ito, lagi siyang sumusuporta sa man of God. Kapag may kailangan gawin, siguro yung mga servant na ito, lagi available. Gihasi, pwede ba ipag-igib mo ko ng tubig? Wala tayong tubig ngayon sige po, pupunta po muna ako sa ilog. Iigib po ako. Wala po ba tayong panlaban ng damit? Sige po, iigib po ako. Wala po ba tayong pangliyab ng kahoy? Sige po. Wala ba tayong langis para sa ating lampara? Sige po, kukuha po ako. That is the responsibility
of being a servant as an aid. Alam niyo po ba, church, na may pagkakaiba ang servant at ang slave? Sige po, sa tingin niyo po, meron po bang pagkakaiba ang servant at slave? Ano po sa tingin niyo? Ang servant po kasi isang tao na naglilingkod. Kung ikaw ay nasa kumpanya, ikaw ay empleyado, servant ka pa rin. Kasi naglilingkod ka doon sa kumpanya mo eh. Pinagtatrabahuhan mo siya. Kung ikaw ay isang anak, servant ka pa rin sa parents mo. Ano? Sa tingin niyo po, ano po ang pagkakaiba ng servant at slave? At sa tingin ko, ngayon niyo pa lang ito marirealize. Ang servant, meron po siyang voluntary na subjection sa kanyang master. Ang servant, hindi siya puwersado na sumunod sa kanyang master. Ganun po ang mga servant. Ang kanyang pagpapasakop, ang kanyang obedience sa kanyang master ay voluntary. Ang slave po is not. Wala naman po ako nakikita rito na lingkod ng Panginoon na nakatinikila. Wala po ano. Kung meron man po nakaposas dito, sabihin nyo lang po, gagawa natin ng paraan yan. Wala naman. Tayo pong lahat ay servant, hindi po tayo slave. So that makes us voluntary to subjection. Kung may inutos ang pastor sa atin, nasa sa atin na yan kung gagawin natin. Kapatid, nakarating sa aking balita, sa ayon ng ibang servants, na ikaw ay may kinakatagpo, na hindi miyembro ng church, na hindi mananampalataya. Totoo po ba ito? No comment, pastor. Hindi ko po masasabi sa ngayon. Pero masasabi ko po siya kapag ako po ay nadala ko na siya sa church. Alam nyo, kahit na ang paglilingkod po sa Panginoon ay voluntary, we must always welcome it. Dahil kung hindi voluntary ang paglilingkod sa inyo sa Panginoon, it's going to be very difficult to serve the Lord. Mahirap maglingkod sa Panginoon na optional lagi. Optional. Iba ang voluntary sa optional. Kasi optional, marami. Gagawin ko ba ito? Maglilinis ba ako ng building? Magsusoul winning ba ako? O manonood na lang ako ng reels maghapon? Magmamain na lang ako buong araw? Magbabasa na lang ako ng ganito sa Facebook? But the good thing about this character that we're talking about, he has these good traits. A good informant, an available servant, and he is an aid. Nung panahon po nila Nanay Nora. Nanay Nora, dito sa Maynila po, may tao po na Metro Aid. Tama po? Yung mga millennials, mga Gen Z, hindi nila alam yun eh. Metro Aid. Ano po ginagawa ng Metro Aid? Nagwawalis saan? Saan po sila nagwawalis? Sa buong Maynila. At yun ang pinakatrabaho nila. At ginagampanan nila yun. Kaya sila nakilala doon. Buong Maynila. Winawalis po nila. May pangit sa daan. Winawalis nila yung mga sagabal sa daan, yung mga kalat. They're doing a good job. Kaya sila nakilala sa ganun. And this servant is doing a very good job. Ano po nangyari? Nung mayari po istorya na to, ano po? Next po, sir. Ang pastor po, dapat po, ginagawa natin siyang parte ng buhay. Dahil pinili po siya ng Diyos para maging parte ng buhay mo. Alam mo, ang pagtatalaga ng pastor ay ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay kabilang sa isang church at meron kang pastor, pasalamatan mo ang Diyos. Dahil ang pastor na yan, ginagawa ang lahat para matulungan ka. Ang pastor, yan ang kanyang role, kanyang responsibility bilang servant of God. Hindi lang bilang man of God, kundi bilang servant of God. Pinili po siya ng Diyos para maging parte ng buhay mo. Kaya kung siya ay parte ng buhay mo ngayon, huwag mo siyang ipuwera. Huwag mo siyang alisin. Isama mo siya sa prayers. Isama mo siya sa groceries mo.
Isama mo siya sa commitments mo ng pastor na to, tutulungan ko sa lahat ng aking magagawa. Yun po yung ating makakaya. Kasi kung hindi naman natin kaya, alam niyo po yun, ba't natin gagawin? Next slide, sir. Gehazi was doing a good job until, ito pong si Gehazi na to, tumakbo yung chapters sa 2 Kings chapter 4, nagampanan niya ang lahat ng kanyang ginagawa. And that's a good thing. Sasabi ko sa kanya, 2 thumbs up tong servant na to. He was doing a good job as a servant until 2 Kings chapter 5 verses 1 to 15. Kung nakita niyo po yung ating drawing, medyo Sunday school bata po tayo ngayon. Kasi po, alam po natin na ang mga bata, more visually sa kanilang mga ginagawa. Ito po yung panahon na meron pong isang kapitan na meron po siyang karamdaman na ketong, si Naaman. At siya po ay military leader ng Syria. At yung pong Syria at ang Israel ay meron pong ceasefire. Hindi sila muna nagbabakbakan. Siguro sila yung Hamas, yung mga ancient Hamas. Wala muna silang digmaan. At yung pong tao na to, sa kahahanap niya ng kasagutan, ng katugunan sa kanyang karamdaman, bagaman siya'y kilala, isang bright leader ng isang nation, ay yun ang kanyang kakulangan. Meron siyang leprosy. Yun po ay isang karamdaman noon na pinangingilagan. Medically po ba, ang leprosy ba ay, ano tawag doon? Nakakahawa? Contagious po ba yon? Contagious? Talaga po? Okay. Buti na lang, di pa ako nakaka-encounter noon. Alam niyo po, sa dami-dami ng kanyang nakonsulta, yung kanyang servant na babae, ang makakapagbigay lang pala ng sagot. At ang sabi nung servant niya, alam niyo po sa Israel, meron pong propeta. At ang pangalan po niya ay Elisha. Kasi po, siya po ay nag-iisa lang, Elisha, hindi Eli dalawa. Ang gawin niyo po, puntahan niyo po siya, humingi po kayo ng guidance na kung ano yung pwede niyang gawin. Sorry, medyo mababa yung joke na yon. So, medyo na-delay kayo sa pagtawa niyo. At ang ginawa po niya, sige, magpadala ka ng mga tauhan, ng mga sundalo. Anong kailangan kong gawin? Gagawin ko yon. Sige, pinapunta po siya. At sabi po ng mga servant, ano po ba yung pwede naming gawin? Ang amin pong kapitan ay mayroon pong karamdaman. Siya po ay maaasahan. Siya po ay may puso para sa kanyang mga constituents. Yung kapitan na ito, pero siya po ay may karamdaman. Sige, ganito ang gawin mo ha. Sinabi po sa mga servants, pumunta ka sa ilog Jordan. At yung ilog na yon, hindi naman ganun kalayuan sa inyo. Ang gawin mo, lumubog ka ng 7 beses. No? Hindi ko alam na may self-baptism na pala noon. Binabaptize yung sarili. Ilubog mo yung katawan mo doon sa ilog na yun. 7 beses ha? Huwag ka sosobra. Huwag kukulang. 7 lang. At, yan. Malinaw ba? Madali ba? Opo, madali po. Sige, sabihin nyo na sa amo nyo. Nung pumunta po yung mga servants, nagalit. Si Naaman, sabi niya, teka lang. Ako'y kapitan. Ako leader dito ng bayan. Punong bayan ako. Ako'y isang military general. Tapos hindi ako haharapin. Tapos yun lang iuutos sa akin. Pupunta ako sa ilog Jordan. Ang ilog Jordan pa naman po noon, napakadumi. May dumi ang ilog Jordan. Least considered na ilog yun noong Bible times. Sabi niya, ganun gagawin ko? No. Ayaw niya. Pero po, yung pong servant niya, sabi niya, gawin niyo po ito. Di naman mahirap po Di naman po mahirap Kung po ba pinagawa sa inyo nung propeta na yun na umakit kayo ng 7 bundok, gagawin niyo po ba yun? Kung ang katumbas nun ay gagaling kayo? Kung ang servant po na yun ng Diyos ay sinabi sa inyo na magwalis ka sa buong church pag Sabado at ikaw ay ikaw ay gagaling sa iyong katamaran, gagawin niyo po ba yun? Siguro gagawin niyo yun.
Ang mga Pilipino, likas talagang tamad. Kaya nga may Juan tamad eh. Ayaw. Pero na-convince po siya soon nung servant na babae na, sige, gawin nyo na po yan. Napakadali lang naman. Small thing lang naman po yan. Sa madaling sabi, ginawa niya. At kung ginawa po niya, ano po nangyari, mga bata? Gumaling. Opo. Gumaling po siya sa kanyang karamdaman na ketong. At siya naman po bilang bilang captain of host, ay nagbigay naman ng kanyang pasasalamat. Sabi ko na, totoo pala yung ginawa ko. Yung palang pagsunod ko sa kanya, magkakaroon ng bunga. Pumunta po siya kila Prophet Elisha. At sabi niya, kamusta po? Ako po yung captain. Ako po yung captain na humingi po ng advice sa inyo. At ako po ay naririto para po magpatunay na gumaling na po yung aking karamdaman. Ano po ba yung pwede kong i-reward sa inyo? At ang sabi po ni Prophet Elisha, maliit po na bagay yan. Hindi na po kailangan. Humingi po kayo sa akin ng advice. Binigyan ko po kayo ng advice. Natugon po yung inyong leprosy. Gumaling po kayo doon. It's more than enough na makita ko na ang Diyos tumugon sa inyong prayer. Pero hindi po. Ako po ay isang kilalang kapitan sa lugar po namin. Nakakahiya naman na hindi ko po kayo bigyan ng reward. Ito po, may mga dala po ako, mga silvers. May dala po ako ng mga reward dito. May mga present po ako na gusto ko po sana ipagkaloob sa inyo. Sabi niya, hindi na kailangan. Alam mo, ang mga lingkod ng Panginoon, minsan ganyan eh. Hindi na kailangan, pero may pangangailangan. Yung hindi niya kailangan, pero may mga need pa rin sila. Pero out of a good and faithful heart, they refuse. Hindi na po ba namin talaga kayo mapipilit? At sabi niya, okay lang po yan. Hindi na po kailangan. Sige po. Kung ganyan po talaga, napakabait niyo po talaga. Laki na nagawa niyo na sa akin. Sige, alis na po kami. Tuloy na po kami. Babalik na po kami ng Syria. Pagpaplanuhan po namin yung digmaan sa inyo. Mali pala yung pagbalik. So, anong nangyari po? Gehazi was doing a good job until he encountered this small mistake. Meron po siyang pagkakamali yung servant. Next slide, sir. Gehazi was doing a good job as a servant until he made a terrible mistake. Verse 20, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master has spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands that which he brought. But as the Lord liveth, I will run after him and take someone or somewhat of him. Nakakalungkot po na si Prophet Elisha ay tumanggi sa reward na dala-dala ng captain, si Naaman. Pero, napag-isip-isip niya ni Gehazi, sabi niya, nagpakapagod tong propeta, yung master ko na to para gawin yung ganun. Tapos tatanggihan niya lang yung reward. Deserve naman siya sa reward na yon. Alam ko na kung ano gagawin ko. Hahabulin ko sila. At sa tingin ko, nararapat lang naman na yung master ko ay tumanggap ng reward. Bagamat, very clear, nandun siya. Sinabi ng propeta Elisha, hindi na kailangan. Pero sa kanya, iba yung kanyang agenda. Gusto niyang tumanggap ng reward na yon. Sige. Tingnan po natin. And the thing about that is, sinundan niya po. At nung makita ni Naaman, sila palakad na, pabalik na sila ng Syria, nakita nila, may sumusunod sa atin. Espiya ba yun? Tingnan nyo nga. Ay, yung servant ng propeta. Papuntahin nyo nga rito. Ano bang kailangan nito? Sabi niya, ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sir Gehazi,
Ano ba? Okay lang po ba kayo? May pangangailangan po ba kayo? At dito na tayo bababad. Next po, sir. Ang sabi po dyan, next slide. And he said, all is well. Ang sabi ni Gehazi, my master hath sent me, saying, behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. Sa tingin ko, wala ito kanina dun sa kwento. Ang sabi niya, may nangyari po kasi, kapitan, na mayroon pong pumasyal. Doon po sa amin. At yun po yung mga anak ng propeta, kawawa naman po sila. Pagkatingin po namin sa kanila, sila po ay malnourished, sila po ay gutom, mukhang hindi kumain, mukhang hindi nakakapagsuot ng tamang damit. Pwede po ba na kumuha po ako ng reward? Out of charity lang naman po. At ibibigay ko po namin doon. Sa tingin ko, walang istoryang ganon. Gumawa po siya ng istorya. Ginastify niya yung istorya eh. Kasi pag pumunta siya ron, na sabihin niya lang, Kapitan, nagbago na po yung isip nung aking pong amo. Pwede po ba tanggapin na po namin yung reward? Ilang beses na tinanggihan ni Propeta Elisha. So ang hirap depensahan nung pagsisinungaling. So gumawa siya ng istorya at ang sabi niya, meron po kasing napunta sa amin. Napadaan po doon mga anak po ng propeta. Mukhang ito po, mga anak na to, mga walang support. Okay lang po ba na tumanggap po kami ng konting reward? Kahit po isang talent lang ng silver na dala-dala niyo po at isang mga pinagbihisan po na damit, okay lang po ba na vest, na Uniqlo? Kasi po para at least pagpunta nila sa church, medyo representable. Ano ba tawag doon? Yung presentable, medyo hindi naman po sila yung mukhang mula pa lang nung gawain doon na 10 taon na pero nakasando. At next po sir, yung pong talent ay napaka-misteryoso nitong word na to. So, ako na po ang naghanap para po hindi tayo maguluhan. Ipinakita ko na po sa young people para hindi sila maguluhan din. Ang talent po ay isang uri ng measurement sa Bible times. At yung nakikita niyo po na yun ay isang sample na kung ano ang talent. Marami po kasi nagsasabi, pag sinabi mong talent, marunong ka bang kumanta? Marunong ka bang sumayaw? Marunong ka sumayaw? Marunong kang ganito, ganyan? Hindi po yun yung talent na nasa Bible. Ito po ang literal na ibig sabihin ng talent. So meron po silang timbangan na bato, ganyan po kabigat yan, at ang ginagawa po nila, yung mga silver coins, inilalagay nila sa kabilang banda ng timbangan. Kung nakakita na po kayo mga lumang timbangan, yung may hinahawakan, may dito, tapos dito. Ngayon, sabi niya, okay lang po ba na kumuha ako ng isang talent ng silver? Sige, may bag na ganun. Nilagay. Isang talent. Alam niyo po anong nangyari? Next, sir. Sabi po dito, balik po tayo sa talent. Sorry. Paliwanag ko lang po na yung pong kapitan, nung makita niya na kumuha na siya, sabi niya, parang konti. Alam mo, mas maganda kung dalawin mo na. 2 talent na. Kasi, 2 sabi mo, di ba? 2 yung propeta, nakakahiya naman na hatiin mo yung talent. Tal lang siya sa kaent. Di ba? Hatiin mo yung talent. Maganda, tigisan na lang sila. Tapos bigyan mo rin sila ng magandang best, 2 din. Yung garments. Maganda dyan, white arrow ba yun? Red arrow ba? Basta something. Onesimus, Duplicimus, basta. Yan. Para sa kanila. Okay. At tinanggap naman ni Gehazi out of lying. Alam niyo po ba sa section 12 ng Code of Ethical Standards ng Public Officials, sa section 12 po, alam niyo ba na bawal tumanggap ng reward? Indirectly or directly? Bawal kayong tumanggap ng love gift. Sa mga po yan sa mga officials, may pumunta sa inyo, nandun yung mga nanay nung estudyante nyo, may dala na pandesal, may dala na yung cake. May kinain kaming cake nung linggo na masarap Lisa's cake. Bawal po yun. At ganun din po sa mga man of God. Out of reputation.
Yun po ay hindi magandang tingnan sa isang man of man na tumatanggap tayo indirectly or directly ng alam natin na maaari maging katitisuran mo. Kunyari, pumunta si Kapitan. Sir, okay lang po ba na magkaroon po kami ng konting oras sa pulpito? Para po maihayag po natin sa mga mamamayan dito ng ating pong magandang adhikain. Saglit lang naman po, mga 5 tapos may dala-dala na sila. Ito po, poso. Pagpagawa ng poso. Alam niyo po, nakakalungkot. Next na po tayo. Umusad na po tayo sa story. He went in and stood before his master. And si Elisha, hindi kasama ni Gehazi. At pagbalik po ni Gehazi, tinanong siya ng kanyang master niya, saan ka ba saling? Hindi kita nakakita. May pinuntahan ka ba? At ang sabi ni Gehazi, wala. Di po ako umalis. Nasa likod lang po ako ng church. Nagwawalis lang ako. Hindi niyo po ba ako nakita? Opo, nakaschedule kami cleaner. Nandun po ako Nagdamo ko ng konti. Hindi niya po napansin. Nag-send pa nga ako ng picture Nag-screenshot. Yung pala, kinuha lang din sa ibang cleaner. Sino yung screenshot? Ganun ba? Sigurado ka? Hindi ka umalis? Alam niyo po ba, napaglabas niyo po sa church na ito, bit niyo yung pangalan ng Panginoon. Alam niyo ba na pag pumunta kayo sa ibang dala niyo yung name tag na pagiging Kristiyano? Dala niyo yung pangalan ng pastor niyo? Alam niyo ba na pag nag-post kayo sa social media, nakadikit doon yung logo ng church? Kasi papalit-palit kayo ng frame. Yung logo ng church na lagi, na meron tayo. Alam niyo ba na makikita nila yon sa mga photos? Alam niyo ba na pag nag-post kayo ng reel, makikita yun ng ibang kaibigan nyo? At alam nila na ikaw isang Kristiyano? Alam nila kung sino ang pastor mo? At ngayon, alam na nila ang address ng church natin kasi nakapin na sa Google. At pwede nilang puntahan yun every time at magtanong sila, dito po ba nag-church tong kapatid na ganito? Dito po ba? Ito po ba yung pangalan ng pastor niya? Nakalagay sa tracts? May nakalagay pang contact number? Church, are we sensitive in this kind of testimony? No? Sino po ba nakasakay ng rides nung fiesta? Meron po ba? Nasakay ng rides? Meron po ba na merya dito? Meron po ba nagtiyanggi dito? Hindi naman masama magtiyanggi, Pero pagkadikit na ng tiyanggi, yung paghahagis mo ng benching ko, sa tingin ko, masama na yun. Yung pag-ano mo ng color game, sa tingin ko, masama na yun. Yung pag-ano mo ng bola, mananalo ka ng plato, sa tingin ko, masama na yun. Alam nyo ba na kapag may mga tao nakakita na ganun, they will know who you are. At mabuti po ba yun? Akala, nung servant na to, hindi alam ni Gehazi. Hindi niya alam. Si Gehazi, merong omnipotent na CCTV ang Diyos. Siguro, nung siya nakikipag-usap kay Naaman, kinakausap na si Gehazi ng Panginoon. Alam mo ba, yung lingkod, hinabol si Kapitan. Humingi ng reward. Kaya pagdating niya, sabi po dyan, verse 26, and he said unto him, went not mine heart with thee? Hindi mo ba alam na kahit saan ka pumunta, yung puso ko, dala-dala mo? Yung damdamin ko, dala-dala mo? Yung reputasyon ko, dala-dala mo? Hindi mo ba alam yon? When the man turned again from his chariot to meet thee, is it a time to receive money? Ako ba'y tumanggap ng reward mula dun sa kapitan na yun? Sa tingin mo ba, naiintindihan mo kung bakit hindi ako tumanggap ng reward na yon? Knowing na sila ay Syrian, knowing na sila ay galing sa kabilang kaharian na enemy ng Israel? Anong pagkukwentuhan nila? Pagdating na kapitan, gumaling na po ako hari ng Syria. Alam niyo po, pinagaling po ako ng propeta. Binigyan ko po siya ng reward. Kaya pwede na natin silang digmain. Anong reputation? Masisira yung man of God. Masisira yung pangalan ng pastor? Doon ba nadalo yan? Sa church na yon? Talaga?
Nakita ko yun sa singing contest Nag-second pa nga eh. Singing contest ng mga pabiyesa. That reputation will be marred for life. Ang tao, pag nakakita ng mali yan, sa 1,000 tama, doon nakatutok sa isang mali. Nadalo ba yan sa church na yan? Abay, napasat namin dito yan sa may piyesta. Napadaan eh. Naka-necktie pa nga eh. Yeah, set ka nga. Tinago pa. Akala. Teka lang, may mga tao po dito. Dito po tayo sa loob. Hindi naman makikita yon. Malalaman ba nila yon? Sa tingin nyo, hindi malalaman yon? Hindi malalaman ng Diyos yon na kapag may ginawa kang mali, na alam mo sa sarili mo na kasalanan, hindi Dawit ang pangalan ng Berean Bible Baptist Church. Na hindi Dawit ang pangalan ng Reverend Bernardo Magat. Bernard, kasi si pastor wala kasi ngayon. Alam yon. Kaya ang sabi niya, ganito po kabigat yung pagkakamali ni Gehazi. Isang pagkakamali, wala na po kayong makikitang ibang pagkakamali sa Bible. Yun lang po, nag-iisa lang. And sabi niya, is it a time to receive money, pera, yung talent na silvers, and to receive garments, yung 2 garments na tinanggap niya, yung best. And olive yards, and vineyards, and sheep, and oxen, and men servants, and maid servants. Tingnan mo, ang dami na nasabi ni Prophet Elisha, yun lang ang ginawa niya. Sabi niya, tama ba natatanggap ka ng pera? Tama ba natatanggap ka ng mga damit? Tama ba natatanggap ka ng mga bakuran na taniman ng mga igos, ng ubasan? Tama ba na magtatanggap ka ng mga sheep, ng mga reward, ng mga oxen, ng mga men servants, maid servants? Ano mo, parang nag-exaggerate na rito si Propeta Elisha. Maliit lang na bagay yun. Sabi niya, tatanggap na rin ba tayo ngayon ng mga tupa? Padadamihin na ba natin si Granny? Abay, sa tingin ko, hindi. At hindi mo dapat gawin yun. Ngayon, pagpunta ngayon nung Naaman sa Syria, sasabihin niya, alam nyo, hiningan po kami ng kotong. Lumpong servant ni Elisha. Under the table. Pero hindi po natin ipagkakalat iyon. Sa atin lang po ang mga hari. Alam nyo, yung mga hari, may tagalista yan. May naglilista yan ng record ng nangyayari sa kaharian niya. Sa Chronicles, nakalagay ito, hindi ba nakasulat sa aklat ng ganito ang mga ginawa ng haring ito? Hindi ba nakasulat sa aklat na ganito ang mga ginawa ni Brother Jaime? Nakalista yan. Buti na lang, hindi nakita yung book na yon. Siguro kung nakita yon, may dagdag na nakalagay sa Bible. At si Gehazi ay tumanggap ng suhol. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ng ganito at siya'y namatay na kasama ng kanyang mga ninuno? Dala-dala ang kasalanan na yun. Diba? And it's a sad thing. Ano po nangyari? 27, sir. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee. Inalis ng Panginoon yung ketong kay Naaman. At dahil ikaw ay nagkotong, ito ang ketong. From kotong to ketong. Ang sakit na inalis yung karamdaman sa isa, inilipat sa iyo dahil lang sa isang pagkakamali. At sabi po dyan, yung ketong na yan, hindi aalis sa iyo yan. Magkaroon ka ng anak, magkakaketong yung anak mo. Magkaroon ka ng aso, magkakaketong yung aso mo. Nahawa din yung aso. Sabi niya, buong sambayanan mo Kaya po pag alis po niya dyan, ketungin na siya. Siguro, umulis siya, pumunta sa Ilog Jordan. Tinry din gawin yung 7 beses. 14 sa akin. Ayaw pa rin maalis. And it's a sad thing. It's a tragedy that a servant of God, making just a small mistake, would be for life. Yung may mali kang ginawa na alam mong mali, tapos sumabog yung issue, habang buhay ka nang titingnan ng tao na ganun. Ay, ganun ba? Talaga? Nakasama sa raid dyan na-raid yung doon yung sugalan doon Tumataya. Nanalo. Nakuha na ng picture sa mugshot. Patay na. May mga celebrity gano'n, Isang pagkakamali lang habang buhay pinagdudusahan. Dahil sa isang mali lang na yun. Lalo pang mga Kristiyano. Lahat ng mata nakatingin sa atin. Kahit natutulog ka.
And it's a sad thing. Na si Gehazi, from a good servant, he made a mistake. And that was his first and last mistake. Tayo na po tayo. Next slide, sir. Pero hindi pa po tapos ang kwento. Okay? Maaga tayo nagsimula, pero pasensya na, Sir Lester. Mga 5 minutes pa. At hindi pa po tapos ang kwento. The good thing about Gehazi is that after his mistake and punishment, ito hindi na nakasama sa Bible story ng mga bata. Next. In spite the mistake he made, he continued to serve his master. Nagpapatuloy. Nagkakamali. Natututo. Nagpapatuloy. Dapat ganun ng Kristiyano. Nagkakamali. Natututo sa pagkakamali. Nagpapatuloy. Hindi nagkakamali. Umalis sa church. Hindi ganun ang sa tingin ko ang tamang proseso. Hindi ganun ang life cycle ng isang Kristiyano. Na kapag ikaw may nagawa kang ng kamalian sa church na ito, pipiliin mong lumayo? Saan ka pupunta? Sang lupalop ka ng mundo pupunta na hindi ka makikita ng Diyos? Kahit sa impyerno ka magtago, makikita ka ng Diyos. Nanaog nga ang Panginoon Jesus dun eh. Kahit sa pintuan pa ng Hades, ka nandun. Kahit makasalubong mo ang manok ni San Pedro, nandun pa rin ang pananaw ng Diyos. In spite of that mistake, 2 Kings chapter 6 verse 15, wala na po yan. He continued to serve his master. Ketungin na siya nito. Nagpapatuloy. Church, may mga kasama ba tayo sa upuan sa church na ito na sa tingin natin hindi na nagpapatuloy? It's about time that we reach out to them. Last meeting, meron pong napag-usapan ng mga leaders, ang mga congregation, yung mga nag-fellowship. Sabi namin, there is a big gap between our generation and the future generation. Ano yung gap na yon? The feeling of not belonging to the church. Kasi yung mga leaders ngayon, established na yan. Kahit nakapikit yan, alam nila kung ang kakantahin, kaibigan, kamusta ka na. Desisyon na lang ng pianista talaga kung ano itutugtugin niya. Pero yung mga kabataan sa susunod, do we see young generations here serving the Lord? They're part of the family who is serving the Lord. But what are you doing? Naglilingkod ba sila? Naging part ba sila ng program? Anong ginagawa nila? Inaakay ba natin sila sa paglago? Hanggang sa dumating ang panahon na tayo ay kunin ng Panginoong Diyos. Hindi pa siya babalik. At sila naman ang mga susunod na leaders. Naka-ready na ba? Na-picture na ba natin yung mga servant na yan? Yung mga future servants na yan? Mailalagay sa program yung pangalan? O ito, special number. Sige, sino to? Si Sam. Okay to. Dati, pangawa-ngawa lang sa church. Yung pala, tenor pala. Kaya pala ganun siya nung bata sa church. Yung pala, tenor. Kailan natin makikita to? Nakikita na ba natin to? O hindi pa? Baka dapat makita natin. Magkaiba po ang bulag sa nagbubulag-bulagan. Ang bulag, talagang hindi niya makikita. Ang nagbubulag-bulagan, talagang wala siyang pakialam. So, we have to be sensitive, church. Those kids are going to be future servants. And now that we are the current servants, what are we doing to tell them? What are we doing to teach them? Ano ang gap mo? Ikaw nanay ka, may anak ka, wini-welcome mo na ba sila sa paglilingkuran sa Panginoon once you get old? Baka kasi wala. Kung wala, it's about time that we start. Next, sir. Next point. In spite the punishment, he redeemed himself and became a representative for the king. Alam mo, sa 2 Kings chapter 8 verse 4, yung hari ng Israel, ay, alam nyo, may mga may mga meeting, yung may mga, pinatawag ko kayo upang pagpulungan ito. Meron po tayong problema sa Israel. Alam nyo, nandun si Gehazi. At pinatawag ng hari si Gehazi, halika, ikaw, yung maputi. Kasi puro ketong siya, di ba? Halika. Sabi niya, ikwento mo nga sa akin yung mga mabubuting ginawa ng propeta Elisha. At nandun siya to become a representative at nagkwentuhan sila. Imaginein mo, at that point, kausap mo yung hari, kinukwento mo yung mabubuting gawa ng master mo. Next. In spite of his failure, he testified in court for the Shunammite woman who reclaimed all of her property. Nung
nagkaroon po ng digmaan sa Israel at Syria nung naputol na yung ceasefire. Ang propeta Elisha, kinausap niya yung Shunammite woman, sabi niya, umalis kayo dito. Madadami kayo sa digmaan. Pag hindi kayo umalis dito, bukas, doon na kayo. Pag dumaan yung mga kawal ng Syria rito, walang patatawarin yan. Umalis kayo dito, after nyan, magkakaroon ng tagutom. 7 years yon. Automatic, maubos ang lahat ng pag-aari nyo. Patay kayo. Mamatay man, hindi man kayo mamatay sa gera, mamamatay kayo sa digmaan. So you have to leave this place. Umalis po sila. Wala silang dala. After 7 years, bumalik po yung Shunammite woman. Siguro si Shunammite boy, Shunammite teenager na. Kasi malaki na eh. After 7 years, anong nangyari? Pagbalik nila, yung bahay nila, may nakatira na. Hindi na vacant lot. Yung property nila, may nagmay-ari ng iba. Kasi 7 years kang mawala, di ba? Yung bahay mo din, kahit 7 years kang umalis. Baka may pag, may mga nakasquat na. Yung mga property na tatayuan na lang ng bahay, dalagyan ng gulong yung di ba? And then, the thing there is, lumapit yung Shunammite woman sa hari. Sabi niya, Amang hari, mayroon pong nakatira sa bahay ko. Yung pong mga kambing ko, iba na nag-aalaga. 7 taon ko po siyang inaiwan kasi sabi ng propeta, talaga? Ikaw ba talaga yon? Baka naman nagpapanggap ka lang. And then, came in the eksena si Gehazi. At ang sabi po nung Gehazi dyan, Amang hari, kilala ko po yung babae na yan. Yan po yung biniyayaan ng anak. At yung pong anak na yon ay namatay, binuhay ng Diyos sa pamamagitan po na power na ipinagkaloob sa prophet Elisha. Talaga? Siya yon? Opo, tandang-tanda ko po siya. Matanda po siya eh. Medyo tumanda pa. Kaya po tandang-tanda ko po siya. Siya po talaga yon. Naniniwala po ako, sumusumpa ako. So help me yung sa may Bible. I promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Siya po iyon. Sa korte, kapag wala kang witness, walang kwenta yung kaso. Walang kwenta. Kasi walang testigo eh. Nagtapon ka ng basura sa kapitbahay mo. Tapos inakusahan ka. May testigo ka ba? Wala. Kung meron, di ba? Siya nga, naka-red na t-shirt. Siya yun. The case goes on. Sa kaso po na to, naging testimony, naging witness si Gehazi na amin pong hari, siya po yung babae na yun. At alam niyo po kung ano nangyari? Yung Shunammite woman, lahat ng property na nawala sa kanya was restored. And the lesson about this is Gehazi, he was a good servant, he made a mistake, but he continued to serve. Tayo ba, tinatamad na tayo maglingkod sa Panginoon? Tinatamad na ba tayo sumunod sa ating pastor? Kapag ba ikaw, tinamad, pipiliin mo ba na umalis? Pipiliin mo ba na humanap na ibang church? Pipiliin mo ba na, huwag ka na lang pansinin si pastor sa GC? Kasi ganun eh. Di na lang ako mag-church, natamad na ako. Ilan linggo na akong absent. Quarterly lang ako kumakadalo. Tapos late pa ako. Talaga, the Baptist late. Hindi the Baptist faith, the Baptist late. So tayo po, bilang servants, we need that kind of attitude na kung tayo napagsasabihan ng pastor natin, nagkakamali tayo sa bahay natin, we should have that kind of heart. Yung heart na kayang matuto sa pagkakamali at magpatuloy. Kapag pinalo ka ng nanay mo, hindi ibig sabihin war na kayo ang buong hanggang sa pagtanda mo. Kailangan maintindihan mo kung bakit ka pinalo at kung paano hindi ka na mapapalo. And that's what Gehazi did. And I hope na church, ang bawat isa, magkaroon ng ganong karakter. Pinalo ka na nga ng Diyos eh. Bakit pipiliin mo pang lumayo? Dinidisiplina ka na, itinatama ka na para bumalik ka. So, the right attitude of being a good servant is to continue. It should not be going away. It should not be, sa tingin ko si Gehazi, kung na-open siya sa ginawa ni sa parusa sa kanya, pwede siyang pumunta sa Syria. Tapos magkalat siya ng kung anong storya doon. But he chose to stay
by his master's side. So church, let's be vigilant. Everybody is a servant here, including me. But not everybody is progressing. May naiiwan, may naglalakad pa atras, pero may mga nagpapatuloy. Doon tayo kumapit sa mga nagpapatuloy. Masarap kasi. Masarap ang pakiramdam na may naglilingkod sa Panginoon. 15, 20 years, nagkaroon na ng anak, yung anak nagkaroon na ng apo, nandito pa rin sila sa church. Because they wanted to continue in serving the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, church. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli, salamat po Panginoon sa buhay po ng servant po na sa Gihasi. Dahil po, may good example kaming natutunan sa Kanya. May bad example din po kaming natutunan sa Kanya. I pray na ang bawat isa po bilang servants ng Panginoon at bilang servants sa loob ng church na ito would have that kind of heart. Na kapag nagkamali, pahinga ng konti. Isipin kung saan nagkamali at piliin na magpatuloy. Dahil kung hindi ka magpapatuloy, mahirap yung future na naka-prepare para sa'yo. Being away with God is a difficult thing. Kasi God is sincerely protecting you from this world. And I pray ang bawat isa po, Panginoon, natutunan nila yung kahalagahan ng pagpili ng tamang desisyon. At kung nagkamali man po kami, piliin pa rin namin na magpatuloy, matuto sa mga pagkakamali na yun. Salamat po, O Diyos, sa inyong mensahe. I pray na naging pagpapala po ito sa bawat isa. And we pray, Panginoon, sa ilang sumandali, in a couple of minutes, church, kung ang mensahe na ito ay para sa iyo, the altar is very much welcome. Punta po tayo rito. This altar is not only for men. And this is not only for women. And this is not only for kids. Ang altar po na ito ay para po sa lahat. Kaya po, kung mayroon kayong sa tingin yung pagkukulang na naungkat ng Panginoon sa araw na ito, lumapit po tayo at humingi po tayo ng tawad. Maging conversation natin ay maging taimtim na pakikipag-usap sa Panginoon natin. And let's make a decision na magpatuloy po tayo in spite of our mistakes. Kasi tayo po'y tao lang. May mga pagkakamali po tayong nagagawa. Hindi po tayo exempted. But we pray na samahan niyo po ako manalangin sa bawat isa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil po meron pong inyong salita. At ang salita nito, Panginoon, ay nagagamit po namin na pattern. Nagagamit po namin na example so that we can continue learning from you. So we can continue serving you. May mga masama, may mga mabuting example, Panginoon. Kung sa masama, matuto po kami doon sa bagay na yun. Kung sa mabuti, matuto po rin po kami, Panginoon, sa mga bagay na yun. Salamat po sa buhay ni Gihasi na bagaman siya po ay nakagawa ng isang pagkakamali na umukit sa kanyang buhay, ay siya po ay nagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod. Una sa inyo at sa kanyang master, at sa kanyang master, ang Prophet Elisha. Salamat po, Panginoon, sa bawat mananampalataya na patuloy na binibigyan niyo po, Panginoon, ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Wag po naming sayangin ang oras. Dahil ang oras po ay hindi po namin hawak. Gamitin po namin ang mensahe sa araw na ito na maging batayan po namin, maging reminder sa amin na kung paano kami dapat magpatuloy. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.